Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Rain. Dear Kathy G, ako po si Rain, 25 taong gulang. Graduate ako ng Bachelor of Arts in Journalism. Sanay akong magsulat at magkwento ng buhay ng ibang tao, pero ngayon, sarili ko ng kwento ang isusulat ko. Kathy, 2 taon akong naging single. Hindi dahil wala nang nanligaw, kundi dahil wala pang nakakapagpadipok ulit ng puso ko. Hanggang sa dumating si Miko. Nakilala ko siya sa isang concert na pinuntahan namin ng kaibigan kong si Renz. Kasama niya si Miko noon, Kathy, at sa unang tingin, hindi talaga siya yung tipo ng lalaking agad mong mapapansin. Dahil tahimik siya, hindi pala biro at parang kontento lang sa kung ano ang nasa gilid niya. Introvert ang personality niya, kaya nung gabing yon hindi rin kami halos nag-uusap. Pero ilang araw matapos ang concert, napansin ko na lang na finalo niya na ako sa lahat ng social media accounts niya. Sa una wala lang yun sa akin, pero nang napansin kong halos lahat ng stories ko ay may heart react mula sa kanya, doon ako nagsimulang ma-curious kung gusto niya ba ako or sadyang mahilig lang siyang mag-react sa mga post. Dahil kay Renz, madalas na kaming nagkakasama, Kathy, at hindi nagtagal, naging kaibigan ko na rin si Miko. Hanggang isang araw, hindi ko inaasahan na aayain niya akong kumain sa labas. Kaming 2 lang. Sa unang labas pa lang namin, sinabi niya agad na gusto niya pa raw akong makilala ng lubusan, Kathy. Matagal na rin daw siyang walang karelasyon at bihira lang daw siyang magkagusto sa isang tao. Doon ko naramdaman yung kilig na matagal ko nang hindi nararanasan. Aaminin ko, Kathy, unang kita ko pa lang kay Miko ay may kakaiba na akong naramdaman. Gwapo siya, oo, pero mas nanaig yung kabaitan niya. Tahimik pero maalaga at may isang simpleng detalye na hindi ko makalimutan. Lagi siyang mabango kahit pawisan. Nakakagaan ang pakiramdam yung presensya niya, Kathy, kaya hinayaan ko makilala namin ang isa't isa. Hindi kami nagmamadali, pero alam namin kung ano ang patutunguhan nito. Walang pressure, walang label. Parang pareho naming ine-enjoy ang bawat moment na magkasama kami na parang sapat na muna kung ano lang kami sa ngayon. Pero habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting gumugulo sa isip ko. Lagi niya kasing kasama yung professor niya na bisexual, Kathy, at hindi niya ito itinago sa akin. Sinasabi niya sa akin na tuwing lalabas sila, magkakapi sila, magro-road trip, minsan iinom sa labas. Sa totoo lang, kung hindi mo alam ang buong kwento, iisipin mong magka-date na sila. Sobrang close nila, Kathy, at sa tindig at kilos ng teacher, hindi mo agad mahalata na pusong babae siya. Pero sinabi yun sa akin ni Miko at pinili ko magtiwala dahil naging honest siya. Ang hindi ko lang maiwasang isipin ay yung mga oras na nawawala siya. 3 hanggang 5 oras siyang hindi nagre-reply or nag-update kapag kasama niya yung prof niya, Kathy. Doon pumapasok ang mga tanong sa isip ko. Bakit parang hindi niya ako kayang buksan or buksan ang conversation namin habang magkasama sila? Ganun ba talaga kapag sobrang lalim ng usapan na nakakalimutan mo na ang cellphone mo? O may mga pagkakataong mas pinipili niyang hindi ako kausapin? Minsan sa mga gabing tahimik at mag-isa ako, Kathy, naiisip ko rin kung may nangyayaring higit pa ba sa kanilang dalawa. Kung may sexual bang namamagitan. Nahihiya man akong aminin pero pumapasok sa isip ko yung mga ganong tanong. At doon ako mas lalong nalilito. Dahil tinatanong ko ang sarili ko kung may karapatan ba akong mag-isip ng ganon kahit wala naman kaming label. Wala naman kaming napag-usapan. Wala naman siyang ipinangako. Pero damdamin,
O pero may damdamin ako or may nararamdaman ako sa kanya at hindi ko alam kung papaano ko yun iiwasan. Siguro ang pinakamahirap sa sitwasyon ko ay yung wala akong karapatang magtanong. Wala akong karapatang magselos, Kathy. At magdemand ng oras o paliwanag. Mas masakit pala ang maging nasa gitna. Hindi ka sigurado kung mahalaga ka ba or pansamantala lang sa buhay ng isang tao. Kathy, kaya ko isinulat ang lahat ng ito ay hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko. Dahil gusto kong marinig ang payo nyo, gusto kong malaman kung tama bang kausapin ko si Miko tungkol sa mga bagay na gumugulo sa isip ko. Or manahimik na lang ako. Sana po ay matulungan niyo ako. Natatakot ako na baka ma-off siya sa akin. Baka isipin niyang masyado akong demanding. At baka doon na lang tuluyang matapos ang kung ano man ang unti-unting nabubuo sa aming dalawa. Inaasahan ko po ang tulong niyo. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. Lubos na gumagalang. Rain. Love Me, Kathy G.